Usaping xenophobia at ang kontrobersyal na mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Guo. Yan ang pupuntuhan ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Maraming salamat, Dayan. Nabubulabog na naman tayo. Bumulagta na naman sa atin at bumulaga. Itong nangyayaring hearing sa Senado tungkol sa mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Go. Ang dahilan dito ay yung kanyang bayan nagkaroon ng nasangkot sa alingas-ngas nung merong raid na pogo doon sa kanyang bayan. At unti-unti lumalabas ngayon na maraming haka-haka na itong si Mayor Alice Go di umano ay hindi citizen, ay hindi Filipino citizen kundi isang Chinese citizen. Sapagkat maraming mga hindi mo siya maipaliwanag sa kanyang pagkatao. Hindi niya matandaan kung saan siya pinanganak, hindi matandaan kung anong pangalan ng kanyang guro. Sinasabi niya siya ay na-homeschool, pero kung na-homeschool ka, siguro naman napaka-intimate ng relasyon mo sa teacher mo at matatandaan mo ang pangalan nito. So hindi lamang yan ang mga dahilan, andyan din yung di umano siya ay may connection doon sa Pogo sapagkat yung lupa niya ang ginamit. So andun yung mga agam-agam sapagkat malinaw na hindi naman siguro ligid sa kaalaman natin na posibleng mangyari na magpadala ng mga espiya ang China sa ating bansa. At ito ay kasabay na rin ng pagdatingan ng napakarami mga estudyante na mga Chinese students sa nag-aaral, ang iba pa nga parang pang-graduate student pa, pang-masters pa. Samantalang ang medium instruction natin ng English ay hindi naman sila masyadong magaling sa English. Hindi natin inaalis sa ating mga sarili mangamba. In fact, dapat tayo maging maingat sapagkat meron tayong banta at andyan na ang panghimasok ng China sa ating exclusive economic zone. At alam mo, hindi lamang sa sini nangyayari ito. Yung mga tinatawag natin mga Manchurian candidate, mga kandidato at mga politiko na pupondohan ng ibang bansa para isulong ang interest nila. Ganun pa man, dapat tayo maghinay-hinay din. Sapagkat ang usapin na citizenship ay masalimuot. Kung tutuusin, ang citizenship ay presumed. Sapagkat kung meron namang dokumentong ipapakita si Mayor Go na siya ay Pilipino, kung meron siyang birth certificate, bagamat ito ay late na i-register. Kung sinasabi doon ng isa lamang sa kanyang magulang ay Pilipino, siya ay natural born citizen. Yan po ang ating saligang batas. Nakalagay po yan na isa lang, nanay mo lang o tatay mo ang Pilipino, ay Pilipino ka na rin. So, ang presumption po na para i-prove na si Mayor Go ay hindi Pilipino ay syempre doon sa nag-aakusa na hindi siya Pilipino. At kung may mga pinanghahawakan siyang papel, kailangang patunayan natin na ang kanyang ina hindi Pilipino, o ang kanyang tatay, inamin niya na Chinese, o may mga dokumentong ito in check. Pero paano naman yung kanyang nanay, kailangang patunayan. At pagdating sa eleksyon, inamin naman ng Commission on Elections na hindi na sila ngayon ang forum para pag-usapan to. Hindi rin ng Senado magiging forum para malaman kung si Mayor Go ba ay Pilipino o hindi, sapagkat kailangan nitong magkaroon ng isang proceeding. Hindi na po ito hawak ng Senado. So, usapin naman ng Pogo, malinaw naman sa atin na ang Pogo ay hindi illegal. In fact, yan po ang pinupush ngayon ng maraming mambabatas. Wala pong, ang illegal sa Pogo, yung mga ginagawa sa loob ng Pogo. Yung mag-hire ka ng illegal worker, yung magkaroon ka ng maging pinagmumulan ka ng mga fake news at mga fraud, di ba? Yun ang illegal. Pero yung mere existence ng Pogo ay hindi illegal. In fact, kung mapapatunayan na ang Pogo sa Bamban, Tarlac ay naitayo, dahil ito ay binigyan ng basbas ng munisipyo ay talagang legal yung existence. So dapat patunayan natin sa Mayor Go may connection doon sa may illegal activities na nasa loob ng Pogo. But the mere fact that there is a Pogo in her town is not a warrant for us to say na siya ay may ginawang krimen. Hindi ko po siya inalisan ng responsibilidad. Maaaring magkaroon siya ng responsibilidad. Subalit ang masalalim po dito ng issue, mas malalim na issue po dito, yung nangyayari ngayon na para bagang ang mga tao ginagamit na sangkala ng issue ng maraming Chinese students sa Tugigaraw, Cagayan. At itong si Mayor Go ay sinususpecha na isang Chinese citizen para magkaroon tinatawag na xenophobia, na para bagang they are hating the person not because of what they're doing but because the fact that they are Chinese. Madali pong magalit sa mga Chinese dahil po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pero sana po ihiwalay natin ang nangyayari sa pagkatao. Ihiwalay natin, huwag nating idama yung entire race
yung ethnic group, sapagkat alam po natin maraming Pilipino na merong dugong incheck. Tayo po sa kultura natin naka-embed na ang Chinese influence. Hindi po pwede sapagkat sa totoo lang, itong mga estudyante na nasa Tugigaraw, Cagayan, kaya naman yan naandyan sapagkat meron tayong policy. Ilipat ang isang tourist visa universities para lamang mapataas ang antas nila sa kanilang ranking. Ano bang nangyayari? Kailangan marami silang international students dahil mataas po ang point na binibigay sa university rankings kapag marami kang international students. Sarami po mga puwersang nagtutulak at ito dapat ang hinihimay ng Senado at ng anuman. Anuman ang dapat palitan natin sa ating mga batas, mga regulasyon para mapigilan natin pagpasok na hindi kanais-nais sa tao. Maging ito man ay Chinese o hindi. Sapagkat ihiwalay po natin ito. Hindi po natin pwedeng gamitin ang nangyayari sa West Philippine Sea, ang nangyayari kay Mayor Alice Go, at pati ang nangyayari sa Tugigaraw, Cagayan, para malahatin na natin na parang bawat Chinese ay kaaway. Hindi po tayo ganon. Yun po ang iiwasan natin. Xenophobia na po yun. Pagkasuklam na po yun sa isang lahi na hindi dapat natin tinutolerate. Sapagkat hindi po yun maganda. At hindi tama. So yan lamang ang aking punto de vista ngayong araw na to. Balik sa iyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.